So, gagalingan mo talaga, di ba? So, in that case, yung sa akin, di ba? So, what if sobrang ginagalingan mo na, tapos di ka na-appreciate. Hindi pa rin na-appreciate. Hello mga boss! Welcome to another episode of Boss Rod TV Life in Tech Podcast. I'm your host, Boss Rod. We have a guest here, Boss Tan. And in this episode, pag-uusapan natin is about burnout. So, how do we define burnout? And what are the signs of burnout? And ano-ano ba yung mga possible causes ng burnout? Lastly, paano natin siya masosolve? Or hopefully, paano tayo makaka-recover sa burnout? So, ngayon, the first question, Boss Tan, no? Na-experience mo na ba yung burnout? And paano mo ba dinedefine si burnout in your own? Well, para sa akin, yung pag-burnout ko, or yung pinaka-experience ko yung burnout was yung confidence ng, let's say, higher-ups or stakeholders. So, ako kasi, I have yung working style na laging best effort, diba? So, para sa akin, yun talaga ako. Ganun ako wired mag-work. So, if may na-feel ako na hindi ako na-motivate na ibigay yung best ko, so, I would say na yun yung parang naging burnout sa akin. So, pag di mo nabibigay yung best mo? Hindi ko na parang, yun nga, if may something na nagpo-pull sa akin na parang tinatamad ako na hindi ko parang mamaya na lang yan, or baka demotivated na. Demotivated. Yun talaga yung, para sa akin, yun yung parang personal ma-burnout talaga. Sa akin naman, sa part ko, sa akin, yung mga na-feel ko na burnout, it's more about achieving goals. Or kung ano yung mga gusto kong gawin, tapos hindi ko siya ma-achieve. So, usually, parang yung pinaka-recent na na-feel ko yung burnout, last time, actually, nag-post ako noon about it, na ang daming gustong gawin. Alam mo yung tipong, nasa isip ko na gusto kong maging ganito, gusto kong gawin to, gusto kong ganito, na tipong, hindi ko na namalayan na parang naging gabundok na yung expectation na gusto kong ma-meet, and hindi ko siya ma-meet, and parang napapagod na ako, hindi ko na ma-manage yung time. So parang, ayun yung definition sa akin ng burnout, na tipong, pagka na-overwhelm ka na sa gusto mong ma-achieve, kasi meaning, ayun yung sign na tipong, medyo bawasan mo, medyo parang ibahin mo yung strategy mo na pakunti-kunti mo siya gawin instead of putting everything in one mountain or one stack. Tapos gusto mo siyang gawin ng isahan lang. Doon mo possibly ma-experience yung burnout. Parang pinush, parang nagsusuper saiyan na lahat. Until wala na palang super saiyan, wala palang ganun. Wala palang ganun. Parang nasa utak mo lang na ang dami mong gustong gawin kasi sobrang ganda ng mga expectation, pero in reality, you can't really do it. And nagkakos siya ng burnout. So, ano ba yung tingin mo naman na mga main causes ng burnout sa IT industry or sa tech? Or at least sa'yo, ano ba yung parang naging cause ng burnout? Well, para sa akin, kung anything direct sa, like, how you work, so, it's either confidence sa colleagues mo or sa deliverables mo, di ba? So, if let's say, you meet yung requirements or standards, pero yung parang nag-check, you feel na may something, di ba? Like, mamaya may bias or something. It's up to you naman din kung take mo siya as positive or negative. Pero syempre, di ba, if lagi na lang negative naririnig natin, even though we're doing our job, baka may something na yun. So yun yung mga possible cause. Yun yung mga possible cause na baka mamaya may bias or baka may hidden agenda, di ba? Hindi natin alam. Yung mga things na minsan hindi natin control. So, yung cyber road, parang ano bang... Sa akin, yun nga, gaya ng sabi ko kanina. Actually, sa akin, sa nakikita ko, kasi
sa tao talaga, may kanya-kanya talaga tayong definition of burnout. May kanya-kanya tayong areas kung saan natin napipil yung burnout. So, in my case kasi, it's more on, ang napipil kong burnout is sa, Diba, talaga, sa achievement. Sa dami mong gustong gawin, diba? Sa dami kong gusto. Ay, parang yung nagiging negative impact sa akin. Siyempre, ang dami ko na nalalaman, ang dami ko na nalalearn, like, business, tech, and kung ano-ano pa, life, and so on. And then, nagiging cause siya ng sobrang dami ko na-learn, di ba? Nagiging cause siya na gusto ko siyang gawin ng isahan. So, parang yun yung nagiging cause sa akin na tipong pagka may gusto na akong i-meet na sobrang dami, tapos gusto ko siyang gawin or tapusin agad ng parang in certain amount of period lang sabay-sabay, yun yung parang nagiging cause sa akin ng burnout. So, parang may mga target na timeline ka pala. Ito yung gusto mangyari, ito yung time. So, if hindi nag-meet, wala. Parang so, feel mo na-disappoint ka. Like, so, yung mga causes. So, tingin ko sa iba naman is yung mga possible cause naman ng ng mga burnouts is yung overwork naman. So, which related pa rin sa akin. Sa part ko na tipong ang dami kong gustong i-achieve. Hindi siya overwork. Siguro overwork siya in a sense na hindi lang sa work. Based siya sa gusto kong i-achieve as a whole. So, yung sa iba, nakikita ko madalas is ganun. Parang overwork sila na I think yun yung pinaka-common. Talagang overwork kasi in the normal corporate na job, di ba? They usually try to push you yung more than yung current level mo, di ba? So, like, let's say, di ba, when it comes to mga increase, mga promotion, di ba? Depende sa company yun eh. Like, well, in hindsight, yun naman talaga, di ba? Like, kung sinong deserving, siya dapat ma-promote, di ba? So, how would you be deserving? So, gagalingan mo talaga, di ba? So, in that case, yung sa akin, di ba? So, what if sobrang ginagalingan mo na, tapos di ka na-appreciate. Hindi pa rin na-appreciate. So, para sa akin, yun yung parang burnout na nare-receive ko minsan, di ba? So, yun yung nung side ko naman. Na, Short break lang mga boss. If you're enjoying this Anis Tech Kwentuhan, don't forget to hit follow para hindi ka malate sa mga upcoming episodes. New episode every Monday and Friday on Spotify and YouTube. And now, let's get back to the show. So lastly naman, syempre, na natin kung ano yung definition ng burnout para sa atin and ano yung mga possible na nagiging cause. Lastly, paano mo naman na-solve tong na-experience mong burnout? And paano ka naka-recover? Siguro I would put it medyo like personal perspective, as a person kasi minsan masyado na tayong caught up sa mga gusto mong i-achieve, ano ba yung promotion, 'di ba? Like anong mid-year promotion or month-end promotion or bonus, 'di ba? Like performance bonus. Na minsan nakakalimutan na natin like ano na meron tayo, 'di ba? Na para meron na pala akong ganitong na-achieve, meron na pala akong ganitong skill, meron na pala akong 5 new skill or new things na sinimulan na before wala pa pala. So, it's like looking at the finished product habang in progress pa, 'di ba? So, minsan na masyado tayong focus sa finish line. Pero yung pinaka-journey talaga is yung ma-enjoy din. So, parang ang ginawa mong pang-recover is enjoying the journey. Parang reflecting din, enjoying din na, part siya talaga ng journey. So, yun. Ikaw ba, Rod? Ano bang... Sa akin, paano ko siya na-solve? Paano ba na-solve? Medyo mahirap yun kasi, lalo pag sabay-sabay talaga. Sabay-sabay. Mahirap i-handle yun. Sobra. Sa akin, ang ginawa ko, pre, nung na-experience ko yung burnout, first is nag-reset ako. So, meaning, nag-move away ako sa technology. I mean, nag-less ako na muna ng social media. And, basta less din ng mga Dota, laro, lahat. Kasi, kaya ako sinabi yun is, nag-reset ako in a way na kailangan fresh yung maging utak ko. And then, I started reflecting na. Bakit ko na-feel yung burnout?
Bakit ko, bakit ko na-feel to na dapat hindi? Kasi, hindi ko naman na-experience Ba't ngayon na-experience ko? Ngayon, I started reflecting ano yung mga cause and problem, ano yung mga possible na pwede kong gawin, mga solutions. So, I started writing it down. So, ngayon, ang nangyari after nun, I measure na yung mga kaya ko lang talaga gawin. So, I remove most of the things na sobrang hindi ideal, na hindi siya parang feasible gawin. So, gano'n ko siya, niremove ko siya. So, parang kinategorize ko siya. Ano yung pinaka-important? And then, I try to minimize. Parang, I want to do it as small as much as possible. So, that's why I created daily habit tracker. So, parang inano ko yung plan ko for the year and ano yung magiging plan ko for the week. So, parang I have those plans na nilista ko na. Parang nag-create na ako ng system para sa sarili ko. Di ba? Sa company natin, parang may mga sprints ganun. So, nagganon din ako sa sarili ko. So, parang nag-create ako ng system. Methodology. Di ba? Parang kumbaga, nangyayari pagka nag-sprint ka, may goal ka for the week or for 2 weeks. So, ganun sa akin. So, every week, meron akong goal. So, ganun ko siya atakihin ngayon. Like, before, hindi ganun. Parang isang big na goal nandoon Tapos, habang lumilipas yung araw, hindi ako nakaka-progress kasi nga sobrang laki. Ngayon, different na siya kasi nga, na-chop-chop ko na ano yung important, ano yung mga non-important. Tapos, ganun. Going doon din, to add kay sinabi ni Boss Rod, helpful din siya to note yung mga, yun nga, progress or achievements. Kasi, mabilis tayo makalimot Yes. Di ba? Like, True. sa sobrang focus nga natin minsan, nakakalimutan na natin, like, may nagawa na rin tayong maganda or positive. So, maganda din na may konting reminder or para ma-put in track din tayo na, which ako din, we put a board din. We try to note per month. Sa amin we try to put like yung mga targets for the month or mga gusto din namin And then at every end of the month, we look at yung board namin, ano ba yung na-achieve, ano ba yung hindi. Para we know na, di ba? Kasi mahirap din na, yun nga, we tend to, mabilis tayo makalimot. Right. Na minsan, pag nagsabay-sabay, mahirap din, parang medyo mabagal, mahirap gumalaw. Mahirap kasi talaga, madali mo makakalimutan. Pagka sobrang laki yun natatabunan lang yung effort mo ng sobrang laking disappointment na hindi mo pa siya ma-achieve. So, yun. So, sana may natutunan kayo or at least may na-absorb kayong knowledge or insight sa podcast na to. See you on the next one. Bye.